Ano ang pakay ng Pransya sa Pilipinas? China nagrereklamo na naman. Bago ang lahat, please like and subscribe para sa iba pang update sa ating bansa. French aircraft carrier Charles de Gaulle bumisita sa Pilipinas upang makipagsanay sa mga puwersang militar. Bumisita sa Pilipinas ang French aircraft carrier na Charles de Gaulle noong Pebrero 21, 2025 na dumating sa Subic B matapos ang mahigit 2 buwang deployment sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pagbisitang ito ay bahagi ng layunin ng Pransya na palakasin ang kanilang ugnayan sa mga bansa sa rehiyon, kabilang na ang Pilipinas. Ang Charles de Gaulle ay nagsagawa ng mga joint combat drills kasama ang mga puwersang militar ng Pilipinas, kabilang ang mga pagsasanay sa anti-submarine warfare at aerial combat sa South China Sea. Ayon sa mga eksperto, ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong mapabuti ang koordinasyon at interoperability ng mga puwersa ng dalawang bansa, lalo na sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Marie Fontenelle, ang French Ambassador to Manila, layunin ng France na patibayin ang kooperasyon sa mga bansa sa Indo-Pacific na may mga common na halaga, tulad ng pagpapahalaga sa internasyonal na batas at kalayaan sa paglalayag. Ang mga drills na ito ay nagpakita ng mga hakbang na isinagawa ng mga bansa upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon at tiyakin ang malayang paggalaw sa mga dagat na may mga alitan. Ngunit, ang pagbisita ng Charles de Gaulle ay hindi pinalampas ng Beijing na naghayag ng mga reklamo hinggil sa mga aktibidad na ito na tinukoy nilang destabilizing sa rehiyon. Sa kabila ng mga kontrobersyal na reaksyon, ipinagpatuloy ng Pransya at ng Pilipinas ang kanilang mga pagsasanay na naglalayong pagtibayin ang ugnayang militar at pangseguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pagsasanay at ang pagbisita ng Charles de Gaulle ay bahagi ng isang mas malawak na pagsusumikap ng mga bansa sa Indo-Pacific na magtulungan laban sa mga banta sa rehiyon, pati na rin ang pagprotekta sa mga interes sa kalayaan sa dagat at ang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan.